Nang sumunod na araw, Sabado, kahit medyo kulang ako sa tulog, pinilit ko pa rin na puntahan ng may-ari. Hindi na talaga ako natutuwa sa ginagawang prank ng kung sino magdamo na yun tuwing madaling araw. Kahit nasabihin pa na isang prank ang pagkatok-katok sa pinto, hindi ito maganda sa mentalidad ng mga taong nakatira. Tao po! Aling Berta! Tawag ko, sabay katok sa pinto. Saglit lang, Ineng. Pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang may-ari. Oh, ano ni atin? Di ka naman siguro magbabayad ng sobrang aga ng renta. Pabirong sabi niya. Hindi po, magtatanong lang po sana ako kung meron tayong tenant na umuwi tuwing madaling araw. Bahagyang natigilan si Aling Berta bago niya ako inayang pumasok sa loob. Lika, pasok ka muna. Pumasok ako at nilibot ang aking paningin sa loob ng bahay. Kahit yung may-ari, di na din ata naisip magpa-renovate dahil sa latang kupas na ang pintura ng dingding. Napansin ko din ang mga lumang larawan na nakasabit dito. Napako ang atensyon ko sa may kalakihang altar sa gitna ng sala. May mga nakalagay dito na rebulto ng mga imahe. Upo ka muna. Utos ni Aling Berta, sabay bukas ng stand fan sa gilid. Naupo ako sa sofa at tinantay ko din na maupo si Aling Berta. Kayo lang po ba ang mag-isa dito? Tanong ko. Magdadalawang taon na akong nangungupahan sa gusaling ito. Pero ngayon lang ako nakapasok sa bahay nila. At wala din sa personalidad ko ang magtanong ng mga personal na buhay nang di ko naman masyadong close. Oo. 2 taon na ang lumipas nang mamatay ang asawa ko. Ang anak ko namang engineer ay sa abroad nagtatrabaho at matagal pa bago matapos ang kanyang kontrata. Ganun po ba? Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Gusto ko lang pong malaman kung meron po ba tayong tenant na umuwi ng madaling araw. Ba't mo natanong? 2 gabi na po kasi na may kumakatok sa kwarto tuwing 3:00. Kahit sabihin pong biro yun, di na po siya nakakatuwa. Sagot ko. Pagkatapos ko magsalita, napansin ko ang bagyang pag-awang ng bibig ni Aling Berta. Aling Berta? Bahagya itong yumuko pagkatapos ay tumingin uli sa akin. Hana, walang ibang nakatira sa ikalawang palapag maliban sa iyo, Iha. Nang marinig ko ang sagot ni Aling Berta, biglang pumasok sa isip ko ang mga katok tuwing 3:00. Pakiramdam ko ay ilang segundo akong walang narinig. At narinig ko lamang ay malakas na kabog ng aking dibdib. Maraming mga tanong ang biglang pumasok sa aking isipan. Kung ganon, sinong kumakatok sa pinto ko? Imposible naman na may umakyat lang sa ikalawang palapag para lang mangatok ng pintuan ng mga apartment. Hindi ko na binanggit sa'yo dahil bihira lang namang magsabay-sabay ang mga tenant dito. Ang mga kwarto sa ikalawang palapag ay para sa pang-1 o hanggang 2 tao lang. Ayaw ko mangaminin, pero kahit papano, may mga naririnig din ako ng mga kwento-kwento tungkol sa gusali ko. At tatapos na ang kontrata ng isang tenant ko dito sa unang palapag. Sabi niya baka lumipat daw siya dahil meron na siyang nahanap na ibang trabaho. Pwede kitang ilipat kung sakali. Alok ni Aling Berta. Hindi muna ako sumagot at hinayaan ko na mag-sink in muna sa isip ko ang sinabi ng may-ari. Ibali ho, baka namali lang din ako ng dinig. Tsaka magbabakasyon na din naman. Patapusin ko lang po ang semester at bigyan po kita ng update. Okay, ikaw ang bahala. Tumayo na ako at paalis na sana
Nang marinig ko ang pagtawag sa akin ng may-ari, saglit akong tumigil at lumingon. Gusto mo sa'yo na lang tong rosaryo? Mas maiging magdasal ka. Makakatulong yan sa'yo. Tiningnan ko ng malamig ang inaabot sa aking rosaryo ng may-ari sabay iling. Maraming salamat po sa concern. Pero hindi na po. Pagkatapos ay tumalikod ako uli at umakyat sa aking kwarto. Dahil nga sa magbabakasyon na, naisip ko na ayusin ang ilan sa mga gamit ko na dadalhin pabalik sa probinsya. Ngunit nang malala ko na marami pa akong nakapilang tenggang gawain sa school, ay pinagpaliban ko na muna ito. Isang araw na lang naman, kahit pa kumatok-katok kung sino man yun, hindi ko na lang papansinin, kumbinsi ko sa sarili ko. Ngayong alam kong baka iba ang kumakatok sa pintuan ko, mas maiging hindi ko na ito pansinin. Nung gabi iyon, inantay ko uli na muling may kumatok sa aking kwarto. Nakahinga ako ng malalim, nang sa wakas ay wala na akong narinig. Lumipas ang mga araw, at di ko na muling narinig ang katok tuwing 3:00 sa aking pinto. Hanggang sa dumating na ang huling araw ng klase ko. Bago ako umuwi sa aking inuupahan, ay kumain muna kami ni Tanya at nagpaalam sa isa't isa. Sabi niya, may lakad din siya pagkatapos, kaya baka ilang araw ay hindi ko siya makontak. Balitaan mo ako pag nakauwi ka na sa probinsya nyo, ha? Ani Tanya. Tumango ako at niyakap namin ang bawat isa. Saka kami naghiwalay. Nang makarating ako sa aking kwarto, ay hinila ko ang aking maleta sa ilalim ng aking higaan. Kahit 3 days before pa ang biyahe ko, mas magandang maayos ko na ang mga gamit ko at baka meron pa akong makaligtaan. Kinuha kong isa-isa ang mga nakahanger at nakatupi kong damit ng biglang. Ha? Napatingin ako sa baba upang tingnan kung ano ang nalaglag na bagay at muntikan ko nang mabitawan ang mga damit na kinuha ko nang makita ko ito. Ang maliit na salamin na may itim na disenyo. Natigilan ako ng bahagya habang tumatakbo sa utak ko ang paulit-ulit na panaginip na yon patungkol sa salamin na ito. Kasabay nito ang panlalamig ng buong katawan. Wala akong malalang dinala ko ito galing sa probinsya at wala din akong dahilan para dalhin ito. Ang huli kong naalala ay kasama ito sa mga gamit na ipinatapon namin pagkatapos ng burol ng aking lola. Bakit nandito to? Ilang segundo pa ang nakalipas bago ko naisipang pulutin ang salamin. Inakala ko na mababasag ito dahil sa semento ng aking sahig, pero maayos pa rin ang itsura nito. Patapon kong ibinalik sa drawer ang salamin at patuloy na hinakot ang iba ko pang mga gamit. Isinama ko na din sa schedule ko ang pag-general cleaning dahil aabutin din ako ng 2 o baka mahigit pang linggo bago ako makabalik uli. Dahil sa pagod, wala pang 9:00 ay nakatulog na ako ng mahimbing. Pakiramdam ko ay may gumising sa aking ulirat nang marinig ko ang pamilyar na mga tunog na nangyayari lamang tuwing 3:00 ng madaling araw. Napaupo ako sa higaan at mahigpit na napahawak sa aking kumot. Muli kong nalalang sinabi ni Aling Berta. Ikaw lang ang mag-isang nangungupahan sa 2 palapag. Sa una ay mahina lang ang katok. Ngunit napansin ko ang pagbilis nito. Nanimoy na uubusan ng pasensya at nagpupumilit na magbukas ng pinto. Nang tumigil ito ay agad akong nakahinga ng maluwag. Buti naman at tumahimik na. Napaurong ako sa dingding at nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang tunog ng nakalak na doorknob na parang pilit na binubuksan. Tumigil lang ito pagkatapos ng ilang minuto. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga.
Naisip kong tawagan si Tanya, pero naalala kong meron siyang lakad at posibleng wala din siyang signal. Napabuntong hininga ako. Gusto ko nang umalis, pero ang ticket ko sa bus, pauwing probinsya ay sa susunod na araw pa. Di bale, isang gabi na lang at matatapos na din to. Ayaw ko nang magbanggit pa sa may-ari, at mas lalong ayaw kong magbayad ng hotel dahil sapat lang ang pera ko pang gastos pa uwi, at hindi rin practical dahil meron naman akong inuupahan. Hanggang 7 lang siya, di naman siguro siya papasok. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Ngunit, bigla akong naalala na nagsimula lang uli ang pagkatok ng aksidente kong mahanap ang salamin sa mga gamit ko. Nang medyo lumiwanag na, ay kinuha ko ang drawer kung saan nakalagay ang maliit na salamin. Hindi ko din maintindihan kung bakit nasama ito sa mga gamit ko. Kahit nung nasa probinsya pa ako, itinuturing nitong malas ng aking pamilya. Pero isa ito sa pinakaiingatang gamit ng yumao kong lola. Lumabas ako ng aking kwarto, dala-dala ang salamin at pinuntahan ko ang segregation area ng inuupahan kong gusali. Hindi ako nagdalawang isip na itapon ng salamin. Naisip ko din na manghiram sa may-ari ng baseball bat. Nabanggit na may-ari sa akin na dating player ng baseball ang anak niya, kaya sigurado ako meron itong naitabi. Hindi ako sigurado kung totoong tao ang kalaban ko o iba. Kahit nakita kong parang may gustong itanong ang may-ari, habang inaabot sa akin ang hiniram ko, ay hindi ko na ito pinansin. Nung gabi ngayon, ay hindi na ako natulog. Inantay ko na ang pagdating ng 3:00 at ang misteryosong kumakatok sa aking pinto. Kagaya ng inaasahan ko, muli ko na namang narinig ang katok sa pinto. Napahawak ako ng mahigpit sa baseball bat, nang ang doorknob naman ang pilit na pinipihit. Nanindig ang balahibo ko, at ang tanging naririnig ko lang ay ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Ilang saglit pa ay tumigil uli ang paggalaw ng doorknob. Sa wakas, tapo. Bigla akong natigilan at nandigas ang buo kong katawan nang marinig ko ang boses ng tumatawag sa aking pangalan mula sa likuran ng pintuan. Pakiramdam ko ay parang may yelo ang buong paligid. Ngunit hindi yun ang ikinahihindi ko, kundi ang naririnig kong boses. Kahit pa sobrang lamig ng tunog, ay pamilyar siya sa akin. Boses ko. Alam ko gising ka. Ayaw mo akong pabuksan? Napaurong uli ako sa dingding at ramdam ko ang hilakbot sa buo kong pagkatao. Hana. 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 Bumukas ang pinto at ang huli kong nakita ay isang anino. Isang anino na pamilyar ako. Bahay ni Aling Berta. Napatingin ako sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Ilang araw nang lumipas ay hindi ko pa nakitang bumaba ang nag-iisa kong tenant sa 2nd palapag. Ang alam ko, tapos ng klase niya at dapat ay uuwi na siya sa probinsya nila. Naalala ko ang naikwento sa akin ng dalaga na may kumakatok daw sa kwarto niya ng 3:00 ng madaling araw. Nung marinig ko yun, ay hindi ko mapigilang mahindik at hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-sign of the cross.
Alam ko na dadaan ang batang iyon dito para iwanan ang susi niya. Pero ilang araw na at hindi pa din ito bumababa. Lumabas ako ng bahay at umakyat sa ikalawang palapag at hinanap ko ang kwartong inuupahan ng dalaga. Ngunit nang makarating ako sa pasilyo, hindi ko maiwasang mayapos ang aking sarili dahil sa lamig. At pakiramdam ko ay may kung anong mabigat na dumidiin sa akin. Napahawak ako bigla sa rosaryo na nasa bulsa ng palda ko. Pagdating ko sa tapat ng pintuan, ay marahan akong kumatok. Hana? Walang sumagot. Hana? Ineng? Tawag ko uli. Kumatok pa ako ng ilang beses, pero wala pa ring sagot sa loob. Marahan kong pinihit ang doorknob. Hindi nakalak. Bumungat sa akin ang madilim at malamig na kwarto. Bigla akong natigilan nang nakaamoy ako ng kandilang, yung bagong patay na palangangapoy. Madilim sa loob. Halos walang gumagalaw. At sa dulo ng silid, may nakaupong dalaga sa tabi ng study table. Nakatalikod. Hana? Tawag ko sa kanya. Bahagyang nanginginig ang tinig ko. 3 beses ko siyang tinawag bago siya marahang lumingon. Aling Berta? Hindi ko maintindihan kung bakit nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang boses ng dalaga. Boses niya. Pero may kung anong malamig at walang sigla. Parang hindi siya. Pasensya na, di ko agad narinig. Anang dalaga. Naninibago pa ako. Ngumiti siya sa akin. Pero pakiramdam ko, may kakaiba sa kanya. Hindi ako makagalaw at nanatili lang ako sa labas ng silid niya. Hinawakan ko ang krus ng rosaryo ko at pinisil ng mahigpit. Tama. Ako si Hana. Ang kwento ay pansamantalang nagwakas. Ngunit tandaan mo, ang dilim ay hindi kailanman tuluyang umaalis. Sa bawat katok, sa bawat aninong sumusulyap, maaaring may iniwang tanong na hindi mo pa natutuklasan. Ako si Luna Ilaya, at kung handa ka pang makinig, magbabalik ako sa tamang oras, sa takdang 3:00.